So ngayon guys, so go tayo. So continue tayo sa ating yung ginawang revert. So hindi talaga siya na-revert. So pag ino-on natin yung board, so diretso lang siya on. So di-display na lang siya largo ng PS4. Then babalik sa menu. So ayaw talaga siya ma-revert. Pero working yung board, walang problema. So ngayon ang gagawin na lang natin is yung sinabi ko kanina na hindi talaga siya magkasya yung wirings niya, pero ito lang yung hindi makasya, yung hindi makaabot itong sa disk. So hindi siya makaabot kasi hindi siya mahaba. Then ito naman yung sa power, walang problema, aabot siya. Then itong isa, so aabot din siya kasi sa taas siya, din mahaba yung wire. At saka ito, aabot din. So ngayon, ang gagawin natin is yung buong frame, papalitan na lang natin yung buong frame. So yung antenna, saka yung antenna, walang problema. So yung buong frame ang papalitan natin, kasama na yung board. So yan yung gagawin natin. So proceed na lang tayo sa pag-replace ng buong frame. So babaklasin na lang natin to lahat. Para makasya lang. Tapos yung itong wire, ma-modify na lang natin kasi yung isa ano lang, yung makapal. Then ito manipis yung connector. So ma-modify na lang natin yan. Then ito tatanggalin natin tong mismong main frame. So dalawang screw lang naman to. So ayan. Itong buong frame. So tanggal na yung buong frame. Then ma-mount natin yung frame ng isa. So ito yung frame ng isa. So ito yung i-mount natin ngayon. So yan. So same lang yung mounting nila. So tamang-tama lang yung mounting nila, same lang talaga. So yung problema natin ngayon, yung screw dito. Ayan. So itong screw. Ayan. So papalitan na lang natin to. Okay lang yan. Pero yung frame dito, yan, tamang-tama. So ito, papalitan natin ang screw. So mas maganda to, mas makapal yung ano niya. Mas makapal yung heatsink. Yan. Kumpara sa isa.
Yan. So, pero parang pantay lang sila. So, yan. Din yung sa butas ng ayun. So, tamang-tama. Parehas lang talaga sila. So, ito na yung papalitan natin. Ito. Yan. Lagay natin yan dyan. Tapos, itong tatlo. Yan. Yan. So, okay. So, ito na siya. Ito na yung board natin na jailbreak na 9.00. So, nagkasyaman siya. So, lagyan na lang natin ng bagong thermal. Yun. Pwede siya. So, through frame. So, yung buong frame nilagay natin. Ang ano lang niya, so sa ngayon hindi niya magagamit tong disc kasi hindi siya makaabot dito. Yan, pero pwede si sir mag-order ng flex na panibago kasi yung isang ganito, isang para dito mahaba yung flex. Yan. So yung power walang problema, aabot. Yan, mahaba kasi yung sa power. Yung isa naman aabot din. Din yung sa motor, yan, aabot din. So ngayon, ito na siya. So ito yung i-modify natin. Ito. So madali lang din to i-modify. Mayroon naman tayong complete wire para dyan. So ito na siya, ilagay na natin yung board. Yun, tamang-tama. Din yung fan, mamodify na rin natin yung fan. Ayan. So kukuha lang tayo ng fan na malaki yung connector. Ayan. So dalawa pala ang mamomodify natin, yung fan at saka yung sa supply. So kuha tayo. So meron tayo dito sa PS4 Pro pero wag, gagawa na lang tayo. So marami naman tayong ganitong connector. Gawa na lang natin yan. So meron akong ganyan connector, sana yon. Hindi pala. Mali ako. Tama pala yung connector. Ano na yung mata ko, medyo malabo na. So itong yung sa power, yan, tamang-tama yung sa power. So yung iba kasi dito nakalagay yung sticker. Yan, dyan nakalagay. Then yan power. Then ito. Yan, mahaba pa siya. So yan. So mahaba yung kanyang wire. So
So walang problema yung dito. At saka yung ito, wala ring problem kasi ano, mahaba din. Mahaba din yung wire. Ito lang talaga yung problem. Yan, di makaabot. So naabot siya dahil tumakbo na yung ano, yung optical bumaba. So standby lang muna natin tong kanyang optical drive. So ito na siya. So magkaiba niya yung pin header nila. Ayan, magkaiba sila. So mo-modify natin yan, papalitan natin ng bago. Ayan. Ito. So ayan, mo-modify natin to. Then dito wala na siyang screw. Okay lang yan, walang problema yan. So mamount na lang natin. Yun, at least jailbreak na rin yung PS4 ni Sir. So nagawan pa rin siya natin ng paraan. Yun. So ngayon, ito yung magiging bagong back frame niya. Ayan. Okay, good. So walang problema. So try na lang natin to i-power on muna. Ayan. So papa-display natin to. So hindi pala natin matry kasi mo-modify pa natin tong supply. So ito na, gagawin na natin to. So ito siya. So dito yan. Yan. So dyan yan. Tapos putulin natin to. Tapos yung isa dyan. Tapos yung isa para hindi sila magdikit. Yun. So ito na siya. So ito rin.
So ganyan yung posisyon nila. Bliktad. Yan. So, ganyan siya. Lagyan natin ng marker. Yan yung up. Tapos ito naman, lagyan rin natin ng marker. So ito yung up. So check natin yung ground. So ito ground. Ayan. So hanapin natin yung ground dito. So nasa pangalawa yung ground. So same lang sila. So, yung pins lang yung hindi. Iba-iba yung kanilang pin header. So ngayon naman, ito yung up. Yan. Ayan. Then magpuputol na tayo. So habaan lang natin. Tapos yung last. Yan. Yun. So ganyan siya. Ay, ito pala. Tapos solder lang natin to. Dito, mapangipos na diya. Gamit lang tayo ng solder paste para dumikit yung lead natin. Umaba yung ano.
Ayan, maganda talaga pag may paste. Yan, dumikit yung ano. So ito rin. Yan. So ganun din, gamitan din natin ng paste. Yun. Kahit wala ng solder, basta may didikit talaga. So lagyan lang natin ng ganito. Yun. Okay. Ito na siya.
So check natin mamaya yan sa microscope. Ayan, tsaka yung pinaka-last. Ayan. So, check ko lang sa microscope. So, okay ba? Okay, good. So, dumikit lahat. Yun. So, lagyan na lang natin ng ganito. Ayan. Ayan. Para iwas dikit. So, ayan. Then, gamitan natin ng heater. Yun. So, pasok natin yan. So, mount natin to. Yan. And ito is dito na. Natin. Okay, good. Then, so hayaan mo lang. Hayaan muna natin yan ganyan. So, importante yung power supply. Hard drive, dapat ito i-reinstall natin yung firmware kasi hindi na sila match, kasi ito yung firmware nya sa dati, yung ito naman, ito is 9.00. So hindi na sila mag-match. So automatic ang lalabas dyan is
USB controller connect, then update to version 9.00. So titingnan natin, saksak natin to, saksakin natin. Whoop. Okay, so kuha lang tayo ng power supply. Ay, nasa uli ko na yung power supply, yung wire. Kita ka sa power supply below wire. So saan na natin nalagay yung power supply na wire. Andito pala. Ayan. So saksak ko lang yung HDMI natin para sa monitor. So andito na yun kahapon. Ayan. So para meron na tayong monitor. So saksak na yan. Then yung monitor natin. Yun. Diyan natin na ilagay. Yung video pala niya. So, transform natin to fit to screen. Yan. Okay. So, try na natin siyang i-power on. Saksak ko na. Then power. Yun. So nag-power on na siya. So hintayin na lang natin yung display na lalabas. So ito lang naman yung importante na wirings kung hindi tayo gagamit ng disk. So antayin lang natin siya mag-boot up. So ayan, nag white light na siya. So yung sa display na lang yung hinihintay natin. Kasi wala pang lumabas sa display. So kuha lang tayo ng controller. Check natin bakit wala pang lumabas sa display. So ayusin lang natin to. Yan. Tapos dito. Oh yan. So kita nyo na lumabas na siya. So ito na siya. So yan, lumabas na. So ito naman is minimize lang natin to. Yan. So ngayon ang lalabas dyan, yan, naano ko sa fan, umikot pala yung fan, nag-ikot.
So, saksak natin yung controller. Ito. So, yan. Ayaw naman mag-power ng controller. Yan, ayaw na mag-power. Yan. Delay yung power niya. Antayin na natin yung controller. So ayan, so lumabas pala na ano na 9.00. So nakita nyo, so yan lumabas yung 9.00. So fix na lang natin to, then after ma-fix is i-install natin yung firmware na 9.00. So yun lang. So continue muna tayo sa ating gawa. So off muna natin tong monitor natin. Yan. Para ma-close na natin to. Yan. So, okay, goods na to. Goods to go. So lagyan natin yung thermal pad. Yan, 6, 8, 6 kulang. Okay. Sina lang. Yan, complete na yung thermal pad natin. So, i-mount na natin yung ating bagong frame. So, ito na siya. Yan. Goods to go na siya. Okay. So, screw na lang natin to lahat. Sana yung mga screw. So, dito na yung mga screw natin. So, ayun siya. So, ito. So ayan, so ito mamount na natin to dito. Ayan, saka ito dito. Okay. So ito na lang yung hindi natin ma-mount. Yan.
So ito mahaba to, tapos gaganyan na siya. So gaganyan talaga yung dati niyang design. Okay, so tanggalin na natin yan. Yan, so ang ganda ng ano niya, oh. So, ganyan talaga siya. Tapos dito balik natin to dyan, tapos ganyan na siya. Tapos screw natin yan, mayroon siyang isang screw. Ayun, isang screw. Ayan. Diyan yan naka-screw. Okay, good na yan. So then ito antenna dyan, wifi ito, sa wifi. Yan. So lagyan lang natin ng mga ito, wag na kasi dyan yan. Okay, good na yan. So takip na lang natin to. So ito is di mo na siya gagamitin kasi yung ano niya, yung wire niya is hindi inaabot. So, sakaling pwede naman si sir pwede ra si sir magpalit nito ng flex. So tanggalin lang to, then ayan, yan ang connector, tanggalin lang connector, then okay na yan. Ayan, so standby ka lang muna dyan. Then yung takip, okay, good. Okay. Tapos yung disc. Yan. So, ayan na siya. So, okay, good. So yung power supply, yung metal, ayun. Ay, hindi ito. Saan na yung metal sa power supply? Yung screw. Tapos ito ay hindi pa, meron pa tong antenna. So tatanggalin natin dito yung screw.
Yan, ito screw to sa power supply. So kabit muna natin yung antenna dito. Mahirap na siya tanggalin, maganda na yung pagka-mount niya. Okay. So, ito yung antenna. So check natin yung antenna. Hindi siya umabot. Yan. Okay, good. Yan. So yung antenna, ito Wi-Fi, so Bluetooth, so iba-iba yung antenna nila. Yan, so hugutin lang natin yan. Okay. Yun. So ano na siya. Okay na. Yan. Tapos yung hard drive. Pangit lang yung frame niya, may kalawang. Okay lang yan. Importante working. Ayan. So yung mahaba, maiksi. So itong dalawa wala ng screw. Ito na lang yung gitna.
Ay, baliktad. Then dito, yan. Okay. Then yung sa hard drive, meron palang screw yung hard drive, kala ko wala. Ako pala yung nagtanggal, kalimutan ko lang. Okay na yan. Good. Ito yung power board. Ayan. Then ito yung main board, main power board. Tawag doon. Main frame. Ayun. Okay. Ayun. Dapat pala ano to. Yan. Dapat pala hindi sila sabay. Yan. So takip. Okay. Okay, good na yan. So, try natin. Kakopy muna tayo ng firmware. Sa flash drive. So, ito na siya. So, set up na natin to para ma-update na natin sa jailbreak. Yan. Then power supply. Then flash drive. Then yung controller natin. Then power on. Yun, nag-power on na siya. So, dito tayo sa ating monitor. Yan. Na yung monitor natin, may display na ba? Yan. So, meron siyang display. So, punta tayo dito sa malaking monitor natin. Yan. So, yan. So, click natin OK. So, ano yung execution niya? Titingnan natin kung anong execution niya. Enter yung O. O. Okay. So, antayin natin yan mag-update. So, shout out pala sa aking mga friend ni Sir Kai Michael Mendoza. Shout out sa iyo, sir. Kumusta ka na? So, shout out sa aking isa pang friend. So, nandito lang si Ormoc, sa Ormoc. Si mga Kaunggoy TV. So, search nyo lang Kaunggoy TV. So, Bus Grilito. Shout out sa iyo. So, ayan. Hintayin natin yan mag-update. So, yan lang muna. Tambay muna tayo dito. Ayan, so binabasa pa yung flash drive. So after mabasa yung flash drive, ayan, yan yung lumabas. So yes natin kasi dapat naman talaga delete lahat kasi wala na tong laman. So click natin, oh yes. So ayan, initializing. Then turn off the PS4. So preparing to update.
system software. So magre-reboot after nyan, magre-reboot yan. Kung hindi magre-reboot, manual tayo ng power on. So buti na lang, so kunti lang yung natrabaho natin ng PS4 na to. So replace motherboard at saka frame, then yung ito yung sa power supply minodify natin kasi iba yung header pin nila. So check natin kung nag-reboot. So parang nag-reboot siya like yan. So yung iba hindi magre-reboot, so ano lang yung tawag dun, yung ano ba tawag doon, yung kailangan mo pang i-manual on, i-power on yung unit. So ito diretso na siya, nagre-reboot siya. So linisin lang natin to. Ayan, goods na yung ano ni sir. So ayan, installing update. So 90% na tayo. So malapit na siyang matapos yung update. So magre-remote ulit yan. Yan. So ayun, hindi siya nag-reboot. So nag-reboot pala. Kala ko na nawala lang yung ano. So ayan, nagbabasa pa rin siya ng disk pero wala na siyang leak sa optical drive. So hindi na yan mababasa yung disk. So umiikot lang yung motor. So ayan, nag white light na siya. Then after nyan white light, magdi-display ng updating. So after nyan, magre-reboot na ulit yan. Then lalabas na yung PS4 na logo. Then yung sit up. Yan, nag-blue light na. And lumabas na yung PS4 na logo. And set up na tayo. Okay, good na. So set up na lang tayo. Hindi ko makita yung ano, yan. So saksak natin. Yan, wala yung ilaw ng ano, controller. Kuha ko pang remote na black doon. Okay. Palit tayo ng controller. Ano problema yung controller natin? Local kasi yan, local. Yan. Pindot ko yung ano. Yan. Okay. Ito lang sunod ito. 1, 2. Pindot. Palit tayo ng ano. Dito. Hindi lang naayos yung data. Yun.
So ayun, napagana na natin siya. So kaya pala ano siya natagalan kanina sa pag-connect ng controller. May isang resistor na natanggal dun sa board na hindi ko napansin dun sa may connector ng antenna. So ito na siya. So okay na. So set na lang natin to yung kanyang automatic. So ayan. So antayin natin siya mag-boot up, then tingnan natin kung ano ang kanyang, yan dito ako natagalan kanina. So yan. So connect natin. So yan, cancel, skip. Then set natin sa Manila. Then yan, diretso na lang yan. Okay, so good na yung ating PS4. So working na siya. So success yung ating pag-replace ng board kahit hindi sila match ng kanyang tawag doon, hindi sila match ng kanyang frame. So yung gagawin na lang natin is jailbreak na lang natin, then install natin yung mga games na kailangan ni sir. So titingnan muna natin yung version. So swerte ni sir kasi version 9 to. No need na lockbox, pero pwede din ito i-lockbox. Yan. So version 9.00, new board replacement, kasama na yung frame. So ito na tayo. Yan. So yun lang guys. Thank you for watching. Have a good day. Bye.